Hindi ka ba makalagin sa iyong virtual pag-ibig account dahil nakalimutan mo ang password? Yan ang ituturo ko sa inyo sa video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, make sure lang na alam nyo pa yung email address na nilagay ninyo nung nag-register kayo sa inyong virtual pag-ibig account. And make sure na mabubuksan pa niyo yung email address na yun kasi magsasend po sila ng link doon. At pangalawa, dapat alam mo pa yung sagot sa security questions na sinet up mo. So bali 3 security questions po yung sinet up ninyo. So make sure alam nyo po yung sagot kahit isa lang sa mga security questions na nilagay ninyo doon. So kung alam nyo pa yung email address at nabubuksan nyo pa ito at meron kayong sagot sa security questions na nilagay ninyo, pwede na po tayo mag-proceed. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-type lang natin ang virtual pag-ibig. At pagkatapos hanapin at i-click nyo na lang itong virtual pag-ibig fund, itong under ng pag-ibig online services. So ito po yon. At pagkatapos may makikita tayong ganito, i-click na lang po natin itong box katabi ng I have read para ma-checkan. At kung may check na, pwede na nating i-click itong proceed. At pagkatapos makakapasok na tayo sa virtual pag-ibig. So dito, kailangan nating mag-forgot ng password. So i-click na lang natin itong login. At may makikita po kayong ganito, i-click nyo na lang po itong continue. At mapupunta na po tayo dito sa paglalagay ng email address at password. Yun nga lang, nakalimutan natin yung password. So i-click na lang po muna natin itong I forgot my password. And then mapupunta na tayo dito sa pag-forgot ng ating password. Pero bago yan, kailangan muna nating ilagay yung email address na nakaregister sa ating virtual pag-ibig. So kagaya ng sabi ko kanina, dapat active pa ito at nabubuksan pa ninyo kasi magsasend po sila ng link doon. So kung okay pa yung email address, ilagay nyo na lang po dito. Then pagkatapos kung nalagay nyo na, i-click nyo na lang po itong verify. And then kung may makikita kayong ganito, the details you have provided do not match with our records. So ibig sabihin yan, hindi nakaregister yung email address na nilagay ninyo. Pero kung sa tingin ninyo, yun talaga yung email address na na-register ninyo, pwede nyo pong kontakin itong number na nandito. Pero kung okay naman yung email address niyo, ganito po yung makikita. So merong nakalagay na security question dito. So kagaya niyan, what is the name of your oldest child? So ilagay nyo na lang po yung tamang sagot na nilagay ninyo nung nag-fill up kayo dito. So kung natatandaan ninyo, 3 tanong po yung sinagutan ninyo nung niregister ninyo yung pag-ibig number niyo through online. So bali dito, 1 tanong lang yung lumalabas at random po yon. So kung hindi nyo alam o hindi nyo na natatandaan yung sagot sa unang tanong na lumabas, pwede nyo ulitin, ilagay nyo ulit yung email address dito at i-verify nyo ulit. Sa ganung paraan, lalabas ng random yung pangatlo or pangalawang tanong. So kagaya nito, nag-iba na, what is your grandmother's maiden name? So kung hindi nyo pa rin alam yan, pwede nyo ulitin ang paglalagay ng email address dito sa taas at i-verify nyo ulit. So ulit-ulitin nyo na lang po hanggang sa lumabas yung tanong na alam nyo yung sagot. So bali 3 tanong po yan. Make sure na meron kayong 1 tanong na alam nyo yung sagot para makaproceed po kayo. For example, alam nyo po yung sagot, pwede nyo na pong ilagay dito. Then kung okay na, pwede nyo nang i-click itong submit. At pagkatapos kung ganito yung makita ninyo, ibig sabihin mali yung sagot na nilagay ninyo. So take note guys, pwede nyo pong ulit-ulitin ang pagsagot. Try nyo na lang po ng try hanggang sa matama yung sagot na ilalagay ninyo. At kung tama na po yung sagot na nilagay ninyo, ganito na po ang makikita. Successful na daw yung pag-submit ninyo ng request to reset password. At i-check nyo na lang po daw yung email niyo para sa mga instruction. So kagaya ng sabi ko, dapat active at nabubuksan pa niyo yung email address niyo dapat. So bali ganito po yung email na marireceive ninyo. So kung wala kayong email na ma-receive guys, pwede nyo i-check sa spam or junk mail folders niyo. Baka nandun yung email ni Pag-ibig. After 24 hours, kung wala pa rin kayong na-receive na email, pwede nyong ulitin yung buong process, then mag-antay kayo na may marireceive na kayong email. So dito sa email guys, may makikita kayong temporary password. So itong naka-highlight na temporary password guys, ito yung gagamitin ninyo. So make sure na i-copy nyo po ito muna.
para hindi nyo talaga makalimutan at hindi maiba yung password or temporary password na nandito. So make sure na i-copy nyo. So kung na-copy nyo na, pwede nyo na pong i-click itong kulay blue na click here. At kung ganito yung makikita ninyo, i-refresh nyo na lang po ng i-refresh hanggang sa makapunta kayo dito. So dito na tayo sa first time login. So ilagay nyo na lang po yung email address dito at yung temporary password. Yung temporary password guys, yung in-email sa inyo, yung pinakopy ko sa inyo, yun po yung ilalagay ninyo dito sa temporary password. At pagkatapos kung okay na nalagay nyo na yung temporary password, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng new password at confirm new password. So dapat po magkatulad yung new password at confirmed new password na ilalagay ninyo. Dapat pinakamababang password na ilalagay ninyo 8 characters po. Dapat may isang maliit na letra, isang malaking letra at dapat may number din. So minsan may makikita kayong medium dito. So kung kapag ganyan, okay na rin po yan. Pwede na po yan na password. Basta madali nyo na lang matatandaan. Pero kung kaya nyo namang gawin ganito, strong yung nakalagay dito. So ibig sabihin yan, strong yung password na ilalagay ninyo. So make sure lang na madali nyo pa rin matatandaan yung password na nilagay ninyo. So kung okay na, pwede na tayong mag-proceed. I-click na lang natin itong submit. At pagkatapos kung may makita kayong ganito, you recently used this password. Please enter a new one. So ibig sabihin yan, kailangan nyong maglagay ulit ng bagong password kasi nagamit nyo na itong password na nilagay ninyo. Pero kung ganito naman yung makita ninyo, successful daw yung pag-reset ninyo ng password. At pwede na kayong mag-login sa inyong virtual Pag-ibig account. So para makapag-login, balik lang tayo dito. So dito sa virtual Pag-ibig guys, kailangan na nating mag-login, i-click lang natin ang login. At may makikita tayong ganito, i-click lang natin itong continue. At pagkatapos dito, ilagay na lang po natin yung email address natin. At pagkatapos dito sa baba, ilagay po natin yung password na ginawa natin kanina. So make sure tama yung password at email address na nilagay ninyo. At kung okay na at na-review nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong login. Pero kung ganito yung makikita nyo guys, you have already submitted your request to reset your password. Please change your temporary password that was sent to your email. So kung ganito guys, baka may problema lang sa system nila. So mag-antay-antay na lang kayo ng mga ilang oras or minuto, then mag-login kayo ulit kung makakapasok na ba kayo. After that, kung ganito naman yung makikita ninyo, start enjoying Pag-ibig Fund Services anytime, anywhere. So dito guys, yung nakikita ninyo, yung last login ko is June 7, 2022 pa. At meron pa akong failed login dito ng June 7, 2022. So medyo matagal na kasi 2026 na ngayon. So ganun lang kadali guys at pwede nyo nang i-enjoy yung Pag-ibig or virtual Pag-ibig account nyo online. So marami na kayong magagawa dito and i-discuss natin yan later.